All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Welcome muli dito sa Simply Talkies Vlog at tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Shout out po lahat sa inyo. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. And may God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampon ng Kadiliman and their minions. Pag-usapan natin mga kababayan, yung si Pulong at si Sara Duterte. Unahin natin yung si Pulong, yung masipag at magaling na congressman ng 1st District ng Davao City. Bakit natin nasabing masipag? Masipag pong maggala, masipag pong mag-beer house, masipag yumot-yot ng magaganda at batang babae. Magaling mambugbog, magaling manakot, magaling manakit dahil napapalibutan po siya ng kanyang mga bodyguards. Yan po ang inyong representante sa Kamara ng 1st District ng Davao City. Ganyan po ang isang example ng magaling at masipag na representante ng Davao City. Yan po ang ginusto ng mga taga Davao City. Kasi baka naman, yan po din ang kanilang mga character traits. Masisipag at magagaling. No, gustong-gusto po nila ng mga ganyang mga leader ng lugar nila kasi paulit-ulit lang nilang niluluklok ang mga Duterte. No? Siguro yung mga constituents ito, mga tamilmil na lang eh. Kaya ngayon, meron po kayong pagkakataon na wag nang pabalikin pa sa pwesto ang mga Duterte dahil nakita nyo na isiwalat na unmask po sila ng mga baliw, na mga mandarambong, mga mamamatay tao. Magaling manakot, magaling mag-twist ng istorya. Yung pinuno nila na si Digong, ayun, umamin po na talagang barubal siya, balasubas, hindi marunong magpalaki ng mga anak. Yung pong viral video na kung saan si Pulong Duterte ay nakuhanan na nananakit, may hawak na patalim, no? Wala siyang pakialam kung sino ang mga nandoon, kababaihan, mga baka meron pa tong mga estudyante dahil napapalibutan siya ng bodyguards niya. No, doon po sa sinalaysay ni Christian John Patria na kung saan siya po ay sinaktan at nais pa siyang patayin, hinedbat at binayaran ng 1,000 sa bawat suntok o tadyak na inabot niya. Ngayon, ano po ang depensa dyan ng inyong magaling at masipag na 1st District Representative ng Davao City? Ang sabi niya po, planted daw po yan. Sabi po yan sa balita sa article ng Manila Times. Planted po ang ebidensya na yan, ang video na yan. At sinabi niya, matagal na yan. Kung matagal na pala, ibig sabihin, totoong may nangyari. Totoong may nangyari. O bakit niya sinasabing planted? Kasi daw po, pag hindi kayo makuha sa ayuda, hindi kayo makuha sa kaso, paplantahan kayo ng mga ebidensya tulad niyang video na yan. So meaning, yung video na yan ay gawa-gawa lang ni Mr. Patria at yung nagbigay sa kanya, siguro may kasabwat siya na inaalod na naman kasi ayuda daw ng gobyernong Marcos. So kasalanan ito ng gobyernong Marcos? Gawa-gawa ito ng administrasyong Marcos? Katulong pa si Patria para siraan kayo? Hoy, the video will not lie. Totoo, 2 video yung inilabas. Ibig sabihin, nagsawa na yung mga tao sa mga kagaguhan, kabalbalan, kabastusan ninyong mga Duterte. Dahil kayo ay mapang-api at gamit nyo pa ang mga tsekwa. Ang dami pong mga tsekwa na mga Chinese national sa Davao City. Baka yan yung mga naambunan ng mga fake birth certificate na Pilipino. Malay ninyo, nandyan nakatago yung mga criminals ng China, na mga drug lords, mga gang members doon. O baka nandyan pa mga sleeper cells. Dapat talaga halughugin yung Davao City. Linisin yan, i-cleansing yan, i-albularyo yan, o di kaya basbasan ng pare. Tanggalin ang kojik dyan mga kababayan. Nakikinabang sila sa mga Chinese nationals na naghahari-harian sa Davao City.
O ngayon, siguro yung iba na fed up na sa kagaguhan ni Pulong dahil malakas sila eh. They have the power and they have the money. Kita na nyo, sa isang gabi, ilang libo ang ibinagsak ni Waldas na pera ni Pulong? O, saan niya kinuha yung pera na yan? Ano negosyo niya? O, di ba? So sabi niya, matagal na daw yung video na yan. Eh yung salaysay ni Mr. Patria eh, February 2025, itong taong kasalukuyan. So matagal na pala yung 60 days. No? O bakit ngayon lumalabas na itong mga to, nagrereklamo, nagsasampa ng kaso? Kasi nakita na barubal talaga itong mga Duterte. Lalong-lalo na yung tatay na nakakulong dun sa Hague. Nawalan sila ng ulo. O ngayon, paano ang depensa ni Pulong dyan? Ha? Planted. Ginagawan ako ng kaso, really? So ang pasubali mo doon sa video planted. Tapos aaminin mo matagal na yon. So matagal nang planted. Ha? Naayos mo na ba yan? Bakit ngayon lang lumapit si Patria doon? Yung mismong biktima ng pananakit mo, panghaharas mo at pagbabanta mo. Siya ang nagkaso sa'yo. O malamang DOJ, pagbalik ni Pulong, patawag nyo na yan. No, kasuhan nyo na yan. Dapat lang yan, mabigyan na ng warrant of arrest yan. Yun nga lang, may bail yan. Kasi hindi naman siya human trafficking, mga kababayan. Kung ano, di ba? Ano lang pananakit, pagbabanta. Biruin nyo yun, ang tapang-tapang, ang dami mo ng bodyguard, may hawak ka pang panaksak. Walang kalaban-laban yung bugaw na si Patria. Pasensya naman ha, bugaw talaga siya. Ang kapal talaga ng mukha, sasabihin, planted. Mamaya sasabihin niya, politically motivated po yan. Pinopolitika ako dahil alam nyo naman, election ngayon. Really? So, ibig sabihin, si Nograles ang naglabas ng video na yon? O, di ba? Kasi yun ang kalaban niya. Hindi pala, si Nograles, si Migs Nograles, yung babae. Ha? Ganon? Ganon kadumi maglaro si Madam Nograles? I don't think so. Ang naglabas niyan, yung hindi na makapagtimpi, yung sukdulan na ang pagtitimpi sa inyong mga Duterte. So yun ang ano niya, ayun ang pangontra niya, planted. Kasi pag hindi ka makuha sa ebidensya o talo sila sa kaso, yan ang igagawin sa iyo, planted. Di ba gawain niyo yan? Tanong mo sa tatay mo, di ba? Ano pa, mga kababayan, ano ang sabi ni Ramon Tulfo sa kanila? No, lalong-lalo na kay Pulong. Sinabi ni Digong kay Ramon Tulfo, yung kay Ramon Tulfo to na, Ramon Tulfo ito, na malaking problema ni Digong, yung panganay niyang anak na si Pulong Duterte. Bakit? Sindikato umanyakol pa, yumuyot-yot ng mga bata. Naku, mga bata talaga gusto, ang daming pera. Paano? Sindikato Kaya malamang tama si Senator Trillanes na member ito ng triad. Tama rin yung sinasabi nung nakakulong, yung sa Bucor na magnetic filter, yung ano doon, investigador, yung nakakulong ngayon, pati yung isa, na mukhang bata patignan, na sabi niya, kailangan mo magbigay ng ilang milyong piso sa kanila para makapasok ka doon sa grupo nila, the Davao Group. Sa mismong bunganga ni Digong nanggaling, smuggler yung anak niya, baka nga drug lords pa yan, di ba, Senator Trillanes? Ngayon, nabubusisi na kayo, na paghahalata, mga kababayan, lumabas na po ang katarantaduhan ng mga Duterte. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Nako po. Ngayon, mga kababayan, isama natin dito si Sara Duterte, ang taing Vice Presidente. Kasi po, binalikan niya po si Yusek Castro. Tinawag niyang basura si Yusek Castro kasi basura yung amo ni Yusek Castro na si PBBM, basura rin daw ang lumalabas. No? Dapat daw si Yusek Castro manalamin at sabihin sa sarili niya, kausapin niya yung sarili niya sa salamin na hindi ko nababanatan yung mga kalaban ng administrasyon, kundi ilalabas ko na lang, sasabihin ko ang mga ginagawa ng administrasyong ito. Kasi si BBM walang ginawa para sa bansa. Really? Diba? Bulag na bulag si Duterte. Itong inyong taing Vice Presidente. May video nga po dyan doon sa congressional hearing about sa budget nila. Tinatanong siya nung isang congressman doon, Madam Vice President, do you know the meaning of Wi-Fi? Sasagot na siya, bigla siyang napatigil. Ano sabi niya? Time out muna. Lahat na lang dinadaan sa joke, walang seriousness. So ibig sabihin, hindi niya alam. Ikaw na pinuno ng DepEd doon, sasabihin mo, time out muna. Tapos pinasagot niya yung isang undersecretary. Ikaw, ano alam mo?
Sa mismong bibig niya na rin nagsabi, magaling akong mag-utos. Oy, magaling pala siyang mag-utos. Ang tanong, alam mo ba pinag-uutos mo? Alam mo ba talaga ang trabaho ng bawat isa? Alam mo ba trabaho mo, responsible mo? Responsible din mo rin alamin yung mga ginagawa nila. Para just in case, matanong tulad nun. Ano bang, alam nyo ba na may proyekto ang gobyernong ito na Wi-Fi? Ano ang Wi-Fi? Hindi niya alam, time out daw muna. Kino-coach pa siya ni Atty. Powa. Di ba nakakahiya? Tapos magsasabi ka, na garbage si Yusek at garbage ang Pangulo. Wow naman! Ang galing! Hindi porket attorney ka, yabang mo na. Ano ba si Yusek Castro? Baka mas marami pa siyang nagawang kaso. No? Inilaban na kaso sa korte kaysa sayo. Ano ba napaglaban mo sa korteng kaso? Wala. Si attorney Castro, si Yusek Castro, ano? Basura siya. Ano ka? Diba? Diba mas basura ka? Ikaw yung nabubulok na basura na umaalingasaw sa katangahan at kabobohan. Yan din ang sabi ni Ramon Tulfo. Ang mga minions ninyo ay mga bobo at tanga kasi nagmula sa inyo. Iniidolo kayo. So ano ang moral compass mo, moral value mo na para sabihin garbage in, garbage out ang Pangulo at si Yusek? Kayo yun ng mga Duterte. Binabaliktad mo lang, no? Wala nang naniniwala sa inyo. Ang pwede lang maniwala sa inyo yung mga uto-uto at mga tanga, bobo ninyong mga minions na mga dutae. Biruin mo yon, manalamin. Ikaw nga dapat manalamin eh. Tingnan mo ano mo sa salamin. Ano ka, schizophrenic ka yata o bipolar ka eh. Galing-galingan. Meron pa nga ako napanood kay Yusek Castro na yung isang lawyer na sinasabing talagang lutang. Ganon si Sara Pusit. Oo, nandun po, panoorin nyo yung mga videos ni Atty. At kinontra niya na rin yan, yung basura na yan. Sa akin po, sa aking opinion, ang totoong basura dito ay ang mga Duterte. Kayo ang mabaho pa sa basura, kundi yung tae na nabubulok na. Yun po ang inyong karakter. Wala kayong moral ascendancy, wala kayong good moral and right conduct. Kasi sabi pa ni Yusek Castro, wala po tayong maririnig na magandang salita sa ating Vice President. Biruin mo, ginagalang ka, tinatawag kang Vice President, pero ikaw ang tawag mo lang Castro at BBM? O sino ang walang respeto? Karispe-respeto ba yan tao na yan na hindi man lang gumalang? Lalong-lalo na sa Pangulong Marcos? BBM lang tawag niya, pero pag siyang tawagin BP Sara, dahil ayaw na ayaw niya daw nasisiraan ang pangalan niya. Gago, sira na ang pangalan mo. Di po ba? O kayo mga kababayan, sino ang totoong basura? Ang Pangulo at si Yusek Castro o si ang taing Vice Presidente ng Pilipinas na si Sara Pusit Talangkang Anay? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.